Nagkainitan sa pagdinig sa flood control project sina Senator Ping Lacson at Rodante Marcoleta tungkol sa mga diskaya. Ang tanong ni Lacson, bakit nila pinoprotektahan ni Marcoleta ang mga diskaya? Narito po ang report ni Mean Los Baños. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman not of this here. committee. The You are not testimony of interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Simula pa lang ng hearing kaugnay sa maanumalyang flood control projects, nagkainitan na agad sina Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ang ugat ng bangayan ang pag-question ni Marcoleta sa integridad ng investigasyon. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam na mas karapat dapat ipasok sa Witness Protection Program si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, kumpara sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Git ni Marcoleta, may karapatan bang manghusga agad si Lacson at tumatayong chairman ng komite kung sino ang dapat isailalim sa Witness Protection Program? Still Hearing is suspended. investigating. Sinuspindi ni Lacson ang hearing pero patuloy pa rin ang mainit na sagutan ng dalawang senador. Matatanda ang si Marcoleta ang dating chairman ng Blue Ribbon bago siya pinalitan ni Lacson. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na tayo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Ilang saglit pa, nagbitaw ng maanghang na banat si Lacson. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discaya. Harapan namang kinumpronta ni Marcoleta si Curly Diskaya kaugnay sa mga isyong may isa umunong mambabatas na nanghingi ng 1 bilyong piso sa mga Diskaya. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Wala po talaga. Maliban kay Lacson, kinumpronta rin ni Marcoleta si Justice Secretary Boying Rimulya sa mga nauna nitong pahayag na dapat munang ibalik ng mga Diskaya ang kinuha umano nila sa Kaban ng Bayan bago maging state witness. Nanindigan naman dyan ang kalihim. It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm operating, sir. It can come before or after, sir. Huwag po ninyong babaguhin ng Sir, batas. the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. Sa naturang pagdinig, inamin ng mag-asawang Diskaya na sa bidding pa lang, nagkakadayaan na. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.